Ma'am Peya, shout out. Yes po, naka-live po tayo, live. Yes, hi madam. Good afternoon po. Good afternoon din Ma'am Marivic. Marivic Enolva. Ayan. Ma'am Melanie, shout out. Kamusta kayo? Kamusta ang mga Pasko at paparating na bagong taon? Hello Madam Pickles. Mapag-live dito sa piso, alam bakit? Ay, Ma'am Aida Figueroa, shout out po. Kakatapos ko lang kasi mag-live sa isa kong channel. Katapos ko lang magpolitika. Mama, ano to? Maria Teresa. Oh, shout out po. Ma'am Maria de la Cruz, shout out. Miss you, I miss you too. Ma'am JC Beltran, shout out po. Yes po, nakalive tayo. Miss ka namin, mamang. I miss you too. Matagal ba tayo hindi naka-live? Ilang buwan ba tayo hindi naka-live? Di ba? Siyempre, intro muna tayo, di ba? Di ba pwedeng walang intro? Intro muna tayo. And hello, always replay lang po. Ayan, shout out. Pa-like and share po ng ating live. Oy, shout out kay Barday, composer. Thank you so much. Walang iwanan ha. Intro muna tayo. Gandaan ang intro natin. Ayun. Ayan, mega love shout out sa lahat. Mega love shout out. Ayan, sa ating lahat. Of course,
Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, welcome back sa nagbabalik ng live. Ayan, ang inyong lingkod of course, Mamang P. Oo, ayan, si Mamang P po, no? Nako, ilang araw tayong hindi naka-live at pasensya na kayo. Alam niyo naman, Pasko, bagong taon, di ba? Maraming ano. Tapos ang hinapan ng internet ko, yan rin ang problema ko eh. Internet. Oo. Hi, Madam Pickles. Merry Christmas and a Happy New Year. Ayan, salamat po sa lahat po ng ano. Oo. Salamat po sa lahat ng nagbigay ng inyong munting aginaldo kay Mamang P. Ayan, at sa lahat po ng ayan yung mga may promise pa, no. Ayan, maraming salamat po. Alam ko busy kayo. Alam ko hindi niyo naman responsibilidad, di ba? Pero nag-i-initiate kayo dahil na-appreciate nyo yung ginagawa nating pagdi-defend or pagtatanggol sa Barda, especially sa Barda community, sa mga Barda fans na naliligaw ng landas, di ba? Always nating i-remind ang sarili natin why we are here, di ba? Yun lang yun eh. Bakit ba tayo nandito? What are we doing? Di ba? Ano bang bakit nananatili tayo as a Barda supporters? Dahil just because, 'di ba? Yan naman yung ating yan naman yung ating always na sinasabi, 'di ba? Yan ang ating panata. No matter what happen, 'di ba? Barda pa rin. Okay? Ma'am, ayan, nandiyan pala si admin Roslyn. Ayan. Ma'am Roslyn Angeles, shout out. Ayan, mapagpalang hapon, Ma'am Pickles. Ma'am Susana Francisco, babati muna tayo Shoutout muna tayo. Ma'am Marie Vic, ayan, Enolva, Mama Clara, Alenstin, ayan, Susan Francisco, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. Ma'am Fatima Velasco, ayan, talagang madaming umiyak, Mamang P. Kasi po may picture si David at girl na nakaupo. Kasalanan to ni Jim Panot. Papapekto naman kayo dyan. Ano ba latest dyan? Wala naman bago. Hindi naman latest yung issue na yan nila. 'Di ba? Tingnan niyo, pansinin niyo, paulit-ulit na lang yung circulation ng issue nila, 'di ba? Kanino ba kayo maniniwala? Doon sa mga nanguhula? Doon sa mga nanguhula o doon sa mga kaibigan na nanlalaglag? That's the question. Yun ang itanim nyo sa utak nyo. That's the question. Kanino ba kayo maniniwala? Doon sa mga nanguhula o doon sa mga kaibigan na nanlalaglag? Kasi kung ako tatanungin nyo personally, doon ako maniniwala sa mga kaibigan yun eh. From the very start, kaibigan yun. Kasi hindi nyo naman alam kung ano totoong agenda, 'di ba? Ng tawag dito, agenda ng tawag dito, negosyo ni David Licauco in the first place, 'di ba? Luma na yon, Diyos ko, bakit ba naniniwala kayo kay Panot? Kaya nga, 'di ba? Wala naman ang ibang mailalabas yung mga yan kung hindi mga mga tungkol lang kasiraan ni David, 'di ba? Kasi nga ang mangyari, masira si David. That's the reality. Hindi nyo ba napapansin? Paulit-ulit na lang ng senaryo, paulit-ulit na lang ng nilalabas na mga issue, 'di ba? Remember po, puro sablay ang mga isplok ni Panot. Doon tayo sa pasmadong BFF nila, BB at D. Correct, 'di ba? Kasi yan ang totoong low-key eh. Yan ang totoong low-key. Kasi kung si David Licauco na nga po may sabi, ang gusto niya po sa previous sa latest relationship niya, kung magkakaroon siya ng relasyon, is low-key. Saka ito pag-isipan niyo mabuti, bakit may necklace si Barbie Fortesa na padlock necklace na puso, 'di ba? Bakit meron? Sino nagbigay nun? Especially special someone lang ang nagreregalo ng ganun, 'di ba? At natapik na natin 'yan ilang beses na. And suddenly, pag may mga lumalabas na issue, hindi naman natin masisisi yung ibang marurupok, hindi naman natin masisisi yung ibang mga mahihinaan loob
pag nasagap na negative, natataranta na, 'di ba? That's why we are here. I am here. KJ Avellino is there as well, 'di ba? For emphasizing, 'di ba? Para pa-emphasize sa inyong lahat na hindi dito nagtatapos ang lahat. Artist yung mga yan. Remember, artist yan. 'Di ba? Hi from Hong Kong. Shout out po, Mama Jing Lee. Ayan, Nayo. Shout out po. Alam nyo, tumawag si Madam Biyo doon mismo sa pinagkainan nila. Pina-stop po yung post nila. Sabi ni Belen, ayan, Silvestre. 'Di ba? Kasi nga mga kabarda, ito ay hindi na to bago, hindi na bago 'yan kasi natatabunan na sila ng positive na ng barda, 'di ba? Positive kasi may mga paparating na positibo, na mas positibo pa. Kaya cool lang kayo, chill lang kayo, hindi yung 'di ba? Na na kayo, nawiwindang kayo sa mga bagay-bagay na wala namang kapararakan. To be honest, hindi na bago 'yan. Hindi na bago sa atin 'yan. At marami pang lalabas na chika, marami pang lalabas na issue in terms of girlfriends, in terms of boyfriends, 'di ba? So lahat naman 'yan, and at the same hindi naman nagsasalita si David kung anong talagang relasyon niya with Alex Manala. 'Di ba? Pero according mismo sa mga nakausap ko, nakakwentuhan ko regarding dyan, it's all about business. Nag-uusap regarding sa business dahil nga meron ngang plano na magtayo ng business si David Licauco sa Siargao, 'di ba? So napabalita 'yan, and mismo si David ang nagsabi niyan na na gusto niya magtayo ng business. Hindi natin alam ang totoong istorya niya behind that business. Pero bibigyan ko kayo ng idea para mag-sink in sa utak nyo na yung pagpunta ni David Licauco during Siargao days ay yun ay to have fun. Okay, to have fun, and also to for formal meeting na gusto niyang maghanap ng spot doon. Siguro nakausap niya itong kaibigan o ng magulang. Kaibigan kasi yan eh. Yung magulang ni Alex at nung Licauco family, kaibigan niya. Okay? According sa nalaman ko. And as far as I know, ay parang yun nga i-invite na mag-invest itong si David doon mismo sa resort or mismong doon sa pinauupahan na yung lugar na kung saan pwede magtayo si David na pagmamay-ari ng mga manalang. And according rin sa sa mga nasagap natin doon na mga chismosa, halos doon talaga mga halos karamihan may mga magbi-business partner talaga. So kung tatapal natin siya sa kwento, malaki ang posibilidad na nakikipag-transaction si David, 'di ba? Kay Alex Manalang. Kasi according din mismo sa kapatid ni David na in-invite sila during that time, in-invite sila sa party, in-invite sila sa bahay, doon mismo sa resort. In-invite din sila na lumabas. Okay? Kaya nagkaroon tayo ng nakakita tayo ng mga umiinom si David, and wala namang mali siya eh. To be honest, wala namang mali siya ako nakita eh. Kaya lang kayo nagkakaroon ng mali siya kasi nga binigyan ng mali siya ng mga basher. Am I correct? Kasi kung titignan mo naman, nating mali siya eh. Yun nilabas nilang kandong, fabricated. Yung inilabas nilang malayo, fabricated. It's all about fabricated. Walang unlike yung nilabas ng best friend, unlike yung nilabas sa bunganga mismo mismo ng kaibigan, na busy si David Licauco kay Barbie Fortesa. Which is nalaman ko, tama naman. Busy naman talaga si David kay Barbie.
Oo, kung ano yung kinabibisihan ni Barbie ni David kay Barbie, 'di ba? Natin 'yon. Oh, alam niyo 'yon, mismong naglabas na rin ng statement. Eto pa, ang balita ko, meron tayong aabangan. Sa part ni Agassi Ching. Oo, nabalitaan ko lang 'to Alam niyo ba na inalok ni Agassi Ching si Barbie Fortesa for vlog interview. Abangan natin kung matutuloy yan. Kasi nga, according din dun sa source ko, mga kabarda, is hindi raw po yung schedule kasi sobrang busy ni Barbie ngayon. Kung gaano ka-busy si Barbie, ganun din ka-busy si David. Kung bakit sila busy, ano ba yung pinagkakabisihan ng dalawa? So yan ang aabangan nyo. Yan ang aabangan natin. Forget the past, 'di ba? Forget about the past. Wala na tayong mapapala diyan sa nakaraan. Nakaraan na 'yan. Nakaraan na yan, kahit ano pang picture ang ilabas nila, may naglalaplapan ba? May nakayakap ba? May magkayapos ba? May magkatabi ba sa kama? I mean, come on guys. Napabalita na nga na nagmas ano na nga, 'di ba? Nagmas tawag dito, nagmas unlike na nga itong si Alex. At tahimik na rin ang buhay ng pamilya nila. Wag na nating guluhin. Hayaan nyo na sila Jim sa ano nila. Hayaan nyo na sila Jim Panot sa ano nila, sa trip nila. Trip nila yan 'di ba? Kung mabigyan sila ng sagbina ng pamilya Licauco, ng Manalang family, 'di ba? Bahala sila diyan, 'di ba? Basta tayo, ang importante sa atin, focus tayo sa Barda. Ano bang paparating sa Barda? Ano ba ang magandang hatid ng Barda sa atin? Ano bang kaligayahan ang naibibigay sa atin ng Barda? 'Di ba? Ano ang mga positibong nangyayari sa buhay natin kasama ang Barda? Doon tayo mag-focus. 'Di ba? Doon tayo mag-focus kasi in the end of the day wala tayong mapapala diyan Remember, ilang beses na nilang dinidestroy si David, ilang beses na nilang dinidestroy si Barbie. May napala ba sila in the first place? Wala. Pero tayo na nakatangkilik sa Barda at nag-aabang ng pagbabalik ng Barda, we are happy. 'Di ba? Masaya tayo. Yun yung ninanakaw nila sa atin. Gusto nila maging malungkot tayo. Yun ang gusto nilang nakawin, to be honest. 'Di ba? Ba't hindi, imagine niyo to ba't hindi nila i-issue yung pagbakod ni Dave sa Oppo? 'Di ba? Bakit hindi nila i-issue? Ang daming pwedeng i-issue, i-connect sa Barda. Bakit hindi nila i-issue yun? Kayo sumagot. 'Di ba? Ang saya-saya nun. Nakitang-kita natin na hindi magkanda ugaga si David Licauco para bantayan si Barbie dahil umiinom. Nakaalalay si David dahil alam niya hindi naman drinker si Barbie. Pero naandun si Barbie to support, nandun si David para alalayan or bakuran si Barbie. Ano man ang mangyari, 'di ba? 'Di ba? Mas actually meron ding positive positive impact yang ginagawa ng mga basher. Umiingay ang Barda. The more na umiingay ang Barda, the more na naglalabas sila ng issue, mas lalong sumasagot ang mga defender ng Barda. So mas umiingay ang Barda, 'di ba? Kaya rin yan, win-win situation din yan. Pero yung mga nilalabas nilang mga picture na sila lang ang alam niyo yon, sila lang ang nagbibigay ng malisya. Hindi na bago yan bakit hindi nyo bigyan ng malisya yung paglabas ng Barda? 'Di ba? Ba't di nila bigyan ng issue yung statement ni Agassi Ching? Bakit hindi nila bigyan ng malisya yung statement ni Dustin Yu, 'di ba? So maraming mas kailangan i-consider natin na mas kapani-paniwala, 'di ba? Kasi yan mas kapani-paniwala yan. Sino ba si Jim Barda kaysa sa mga kaibigan? 'Di ba? Hindi man tayo siguro pinanganak na bobo o tanga o may eng-eng, 'di ba? Alam natin, kaya natin mag-isip ng tama. If you compare those people na walang ginawa kundi negatibo
'Di ba? Iko-compare natin doon sa mga totoong kaibigan na nakakakilala kay David Licauco. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Alam niyo mga kabarda, hindi magkakaroon ng ganyang issue kung hindi rin niyo pinapatulan. Kung hindi niyo ring kasi the more na kinakagat niyo yung issue ng mga bashers, mas tuwan-tuwa sila na nabibwisit kayo. Pag nabibwisit kayo, tuwan-tuwa yan. Alam niyo kung bakit? Sa tagal ko sa social media platform na ginagalawan ko, alam ko na po yung strategy ng mga basher. Oo. Pero hanggang dun lang sila. Kaya hindi umuusad yung mga ganyan channel, kagaya ng channel ni ah ni Jim, dahil nga puro negative. Basher siya eh. Okay? Pansinin niyo na nalamangan ko pa siya sa views. Siya na mismo nagsabi na siya ang kauna-unahang nag-content ng Barda dito sa YouTube. Ikaw nga ang kauna-unahang nag-content. Ang tanong, pinangalagaan mo ba? Hindi mo pinangalagaan kasi bakit? Mas pinili mo maging negatibo kaysa maging positibo. Tama, mali? Oh. 'Di ba? Hello Mamang Pickles, Happy New Year to you and the family. Maraming salamat po. Ayan. Sana may word lang na friend referring to A. Nakakasad yung post ni Pinote. Sabi ni Otela Merto. Ayan. Said hi. Sabi ni Ma'am Nida Alcantara. Pag resibo ng Barda, tahimik lang sila. Pero pag other girl, madami na sila sinasabi. Correct, 'di ba, Ma'am Melanie? O ganun talaga kasi nakakakita sila ng oportunidad para may masirang tao. Ganun talaga ang basher. Nag-aabang sila ng mga kasiraan. Oo, kasiraan ng ayaw nilang artista. Ganun po 'yon. Hello Mamang Pickles, Ma'am Bergie Herrera. Ayan. Tama Mamang. Pain tama Mamang Pain, mga basher. Yan sa mga Barda supporters. Ayan, mauubos din ang pera ng mga nagbabayad sa mga bashers at may karma yan agad-agad. Kaya nga, 'di ba? Mama Carmelita Torres. Alam nyo mga kabarda, sa larangan ng showbiz talaga, kailangan matatag ka diyan. Isipin nyo, kung kayo nasasaktan, what more pa yung mga artista. 'Di ba? Na iniintriga, binabash, pinagsasalitaan ng hindi magaganda, 'di ba? What more pa sila? Tayo lang na mga fans nasasaktan na, 'di ba? What more pa kaya sila? Imagine that. Pero kinakaya nila. Ganon din sana tayo, 'di ba? Oo. 'Di ba? Kaya intindihin natin na ang si Barbie Fortesa ay artist. Si David Licauco ay artist. Kaya nilang i-manage yung mga bagay-bagay. Tayo pa kayang mga fans, 'di ba? Of course, kaya natin, nalampasan nga natin, Diyos ko. Mag-iisang taon na tayong 'di ba? Mag-iisang taon na tayong lumalaban sa mga basher, 'di ba? Ngayon pa ba? Ngayon pa ba tayong mawawala? Hello, 'di ba? Kaya nga sabi ko kahit iilan na lang tayo eh. Hindi naman ang pagsuporta kasi di padamihan 'yan eh. Patibayan 'yan. Matibay, 'di ba? And at the same time, sabi ko nga, personal na buhay ba ng Barda ang sinuportahan nyo? 'Di ba? Nandito lang sa Barda community dahil fans lang ba kayo ng Barda dahil sa personal nilang buhay? Yun ba yung in-idolize nyo? 'Di ba? Answer your own question. 'Di ba? Bakit ka dito? Bakit ka masaya sa Barda? 'Di ba? Kasi in the first place, alam ko bakit kayo nandito. 'Di ba? Dahil sa pinasaya kayo ng Barda. Hindi dahil sa personal nilang buhay. 'Di ba? Totoo naman eh. Real talk lang. Ang Barda fans kasi di na lang basta fandom yan. Nabuo na diyan ang family friendship. Kaya di na nila yan matitibag. Correct, 'di ba? Sa dami kong nakilala na mga Barda fans. Actually, habang tinitignan ko nga kayo nung panahon na na BS, black screening ng P77, nakikita ko yung mga Barda fans. Barda Royal, Barbinatics, mga nandun din ang
mga fans ni Jay Ortega, na andun din yung mga fans ng yung Barbinatics. So, kumbaga, tinitignan kayo, nakikita ko yung isang pamilya. Yung alam mo nabuo na as one family, as family. 'Di ba? Yun yung ko, yun yung nakita ko. Hindi ko nakita yung individual. Nakita ko dito yung pagiging pagiging pamilya ng bawat isa. 'Di ba? Yun yung maganda, yun yung magandang katangian na naipundar nyo sa Barda. Napilit sinisira ng mga gym at ng mga niya, ng mga alipores niya. Sa kanila na rin mismo nang galing na magiging kontrabida sila sa buhay ng Barda. 'Di ba? Hindi sila aalis hangga't nandito si Mamang Pickles. 'Di ba? Mismo sa kanila nang galing 'yan, hindi sa atin nang galing 'yan. Mismong sa kanila nang galing 'yan. Hangga't nandito daw ako, hindi sila titigil. 'Di ba? So, obvious naman yung gusto nilang gawin. Gusto nilang sirain yung banding ng meron ang Barda. 'Di ba? Kaya nila sa pagbabalik ng Barda, 'di ba? Kakayanin kaya nila full force ng Barda supporter. Bet ni Angelica Panganiban, PR, gumanap na Ruby si Barbie. Kaya nga, 'di ba? Why not, 'di ba? Sa remake, malay nyo i-remake, 'di ba? Pero kasi so far, ang pagkakaalam ko, full schedule si Barbie hanggang summer. Hanggang summer, full schedule si Barbie. According to my friends. Okay? According sa ating source, busy at full ang schedule ni Barbie until hanggang summer na. Okay? So marami tayong marami tayong aabangan kay Barbie, kay David. Marami tayong aabangan. Matira matibay mamang. 'di ba? Melanie. Kasi in the first place, di naman sila yung gumagastos, 'di ba? Kayo ang gumagastos para mapasaya yung sarili nyo, 'di ba? Kayo yung gumagastos sa Barda para ma-enjoy nyo yung natitira nyong buhay dito sa ibabaw ng mundo, 'di ba? Dito sa mundong ibabaw. Kasi isang beses lang naman tayo dadaan dito eh. Di pa ba natin pipiliing maging masaya tayo sa mundo, di ba? Kahit si Coco gusto gaganap na lady daw, life story ni Coco, siya daw gaganap na GF ni Coco. Sabi ni Ma'am Belen. Mamang good PM po, Mamang Pickles. Sabi ni Ma'am Pamela Bellarmino. Yes po, Mamang Pickles. Masaya lang po kami na kahit na ano pa ang mangyari. Ayan, support lang po sa Barda. Yes, 'di ba? Ma'am Francisco, Mamang Pickles, ang mga best friend, ang sila nakakaalam kung ano meron relasyon. Meron kila David at Barbie. Correct. 100% agree ako diyan. Ma'am Susan Francisco, 'di ba? Kung sino ang mas pa-like and share po kung sino ang nakakaalam ng istorya ng ni Barbie at ni David. Of course, yung mga supporter, yung mga best friend yan. Hindi naman magsasalita yan, Diyos ko, kung walang mga alam niya. Diba? Kaya nga po, itong latest issue nila kay David, hindi na po bago yan. Bago pa ba yan? Kayo tatanungin ko, bago pa ba yan? Hindi, real talk lang Gusto ko mag-real talkan tayo rito. Bago pa ba yan? Diba? Bago pa ba yan? Yung issue ng Barda, nila Panot, ng grupo ni Panot, bago pa ba yan? Ma'am Edelita, ayan, Recanya, shout out po. Hindi na po bago yan. Luma na pong kwento yan. Luma na yan, Siargao issue na yan. Okay? Wala na pong bago dyan. Naka 1 year na po tayo, Mamang Pickles. Nag-start ka mag-vlog sa Barda January ba? Yes po, Ma'am Melanie. Veli Caria. Panis na. 'Di ba, Ma'am Rockwell? Alam ni Ma'am Rockwell, ni Ate Raquel. Luma na yan. 'Di ba? Ano na yan? Ano na yan kumbaga panis na. Napaglipasan na ng panahon yan. Nandiyan pa rin kayo sa Siargao issue. Baka si Alex mag-artista na rin kasi pinapasikat ng
Butcher. Hindi naman po, Mama Theodora. I don't think na mag-aartista yan. Kasi nga, di ba, sa dami-rami ng artista, di sana dati pa nag-artista yan. Saka, wag na po nating guluhin yung pamilya ni Alex kasi, di ba, nananahimik na yun eh. Kumbaga, yung lola nga eh. Di ba, dati ang ingay. Oh. Nung nasupalpal, wala na. Oh. Di ba? Nung lumabas yung katotohanan, nung lumabas yung katotohanan, nanahimik yung lola, di ba? Di na natin makita sa picture. Ano pa sabi ni Jim dati noon? Ay, kausap ko yung lola. May mga kumausap din sa lola. At ang sabi nga, ba't hindi nyo tinanong, di ba? Ba't hindi nyo tinanong na kung talagang karelasyon or girlfriend ni David yung Alex, di ba? Ba't hindi matanong nila, nila Jim? Huwag nga tayong makipaglokohan dito, di ba? Meron kang direct contact sa lola, di ba? Yung lola mismo, hindi ka maglabas ng resibo na sinabi ng lola na girlfriend ng apo, boyfriend ng apo ko yan si David, di ba? Ngayon pa single sila pareho at talaga crush ni David si Barbie. Sabi ni Ma'am Susan Francisco, recycle issue ni Jim Panot. Ayan, bitter kay David, ewan ko ba. Kaya nga di ba? Recycle issue na lang po yan, wala nang bago diyan. Tinabunan na nga ng mga best friend eh. Yun ang tanong ko. Eto, sagutin nyo sa sarili nyo. Kanino kayong maniniwala? Sa haka-haka ng team ni Jim Panot or sa sinabi ng mga best friend na tunay na mga kaibigan ni David Licauco? Imagine, nilaglag ng kaibigan ni David Licauco si David sa mga fans ng Barda. Do you think kung girlfriend niya si Alex Manalang, kung girlfriend talaga ni David, do you think hindi masasaktan yon? Do you think hindi ka di ba? Do you think hindi ka masasaktan at ang pamilya mo? Of course masasaktan ang pamilya mo. Di ba? Para na rin hindi nga kilala ni Agassi Ching eh. Hayaan nyo, pag nakita kami ni Agassi Ching, kilala ko rin si Agassi Ching. Hello, Mamang, ayan, what's the problem na naman po? Ayan, Ma'am Lynn Placino, shout out, Happy New Year po. Oy, wala kang pahamon sa akin, Ma'am Lynn Placino. Inaantay ko yung pahamon mo. No, parang alam ko na po, may nabalita na naman po kasi kami na issue. Yan nyo na lang po yan. Alam mo, Ma'am Lynn Placino, yung mga ganyang issue, ako hindi na ako tatablan yan. Yung mga fans na iba, especially mga senior, madaling tablan, madaling masaktan because they are senior. Pero kaya natin hupa yung kanilang nararamdaman dahil nga dito sa mga issue na ito, kailangan nilang ma-enhance pa. Diba? Sa palagay ko po talaga si Alex Manalang ay business partner lang ni David talaga. Yes. Ma'am Cecilia de la China. Yes, malaki ang posibilidad. 'Di ba? Kasi eto ka, sabi ko sa inyo. Do you think papayag si David na mag-swap sila nung dating boyfriend na jowa ngayon ni nung ex ni David? Tapos jojowain ni David ex nung yung ex ng mayor. 'Di ba? Nag-swap sila nung mayor, 'di ba? Hindi ganun kababa ang pagkatao ni David. Hindi po ganung klase ng laway-laway na lang. Hindi po ganun yun. So kung meron man, saka kung girlfriend niya talaga si Alex, di ilalabas ni David yan. Maniwala kayo, hindi ilalabas ni David yan. Kung talagang girlfriend niya si Alex, di niya ilalabas yan. Mag-convert na lang si D sa Muslim para lahat pwede niya pakasalan. Para manahimik na yung mga obsessed, sabi ni Rockwell. Ayan. Si Jim kasi nagbabase lang sa picture at update sa social media ng Barda. Tapos gagawan na ng kwento. Kaya halatang haka-haka yung mga sinasabi niya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo,
Pag yan dinala mo sa korte yan, si Jim Panot, oo, for example, dinimanda ng Licauco family yan. Pag dinimanda ng Licauco family yan, iyak yan. Kasi bakit? Oh, nakita sa picture ganito eh. Nakita, alangan na yung sabihin niya sa korte. Magkakadong. Nakita po namin sa picture, magkasamang umiinom. Hindi ba jowa yun? So, kailangan patunayan nilang totoo yung pinapakalat nilang ano, 'di ba? Pinapakalat nilang kwento. Oo. 'Di ba? Kaya dapat, wait lang. Ayan Happy New Year, Mamang. Send me your details, Mamang. Pa-deliver ko pag uwi ko. Out of the country po kasi ako now eh. Sige po, Ma'am Lynn Placino. Asahan ko na yan, Ma'am. No, Easter na. In-Easter mo ako nung Ma'am Melanie, ayan. Ma'am Aida Figueroa, ayan, shout out. Napuyat nga po ako sa mga senior kagabi, sabi ni Ma'am Belen. Ayan, 3 PM na lang, 3 AM na lang ako natulog sa Kakapiwanag. Ang ganda nga po, music and lyrics, sabi ni Ma'am Aida. Tama, Mama, kung legit na GF yan, kahit biro, di magsasalita ang mga BFF ni David. Pero di mapigil kasi yung totoo, di naman intentional, lumalabas ng kusa. Correct, di ba? Correct, go, Mamang. Ikaw na po bahala magpakalma sa mga napanghihinaan. Thanks so much po. Ayan. Salamat din, Ma'am Lynn Placino. Ma'am Trini Laureles, ayan, gusto ni David private when it comes to relationship. Kaya di ako naniniwala na may ACD. Di niya ipapublic ang relationship niya. Correct po. Exactly. You got my point of view, Ma'am Trini Laureles. Kasi mismo sa big na ni David Licauco lumabas yan na natuto na siya and he wants low-key. Hindi na niya ilalabas yung girlfriend niya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung sila man nung Alex, I don't think na ilabas ni David si Alex. Diba? Hindi niya po ilalabas si Alex. Mama Victoria Mixon, ayan, Happy New Year, Madam Pickles. Kasi alam ni David maasira yun sa karir niya. Alam ni David yun. Diba? Hello po, ayan. Nagbibigay lang talaga ng mali siya yung mga bashers, yung mga may ayaw kay David Licauco. Di ba sabi pa nga ni ang isa sa mga talagang diyan, libelous na sinabi ni Jim Barda, ni Jim Panot. Hindi na pala siya Barda. Jim Panot is ang sabi niya, ginagamit lang daw ni David si Barbie for his business. Diba? Kaya mo bang patunayan yan, Jim? Diba? Tanungin kita, Jim, right now, sumagot ka, kaya mo bang patunayan na ginagamit lang ni David si Barbie for his business?